Good morning everyone. Today I will discuss the salient features of the train law. So ano nga ba ang tinatawag nating train law? Ang train law or tax reform for acceleration and inclusion ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong baguhin at gawing mas makabago ang sistema ng pagbubuwis. So the first one is removal of personal and additional exemptions. Previous 50,000 personal exemption and 25,000 per dependent exemption are no longer applicable. So, sa ilalim daw po ng dating sistema ng pagbubuwis ng Twain Law, ang bawat taxpayer daw po ay may personal exemption na 50,000. At kung meron pa po silang dependent, ay may karagdagan po itong 25,000. Ang mga exemption na ito ay ibinabawas mula sa kabuuang kita ng taxpayer bago ito buwisan. Kaya't nakakatulong daw po itong mabawasan ang kabuuang tax na dapat niyang bayaran. So, ang example ko po sa removal of personal and additional exception po is, for example, meron po kayong trabaho and then kumikita po kayo annually ng 300,000 pesos. So, meron po kayong buwis na kailangan yung bayaran, which is personal exemption na 50,000 pesos. And then, kung meron pa po kayong anak, for example, may anak po kayong isa, so, siya po is may karagdagang exemption na 25,000 pesos na meron pong kabuuang 75,000 pesos. So, yun po is ibabawas sa annual income po ninyo, which is 300,000 pesos, na meron na lang pong matitira kayong pera na 225,000 pesos. So, the next one po is simplified tax exemption. Taxpayers with gross income of 250,000 or below are automatically exempt from income tax. So, sa bagong sistema, hindi na kailangan mag-apply ng mga personal o karagdagang exemption. Hindi po tulad ng dati, kung saan ang mga taxpayer daw po ay may personal exemption na 50,000 pesos at ang mga nakadepende naman po sa iyo is meron pong karagdagan na 25,000 pesos. So, sa halip, simpleng ibinaba na po ang tax burden sa mga taong may kita na 250,000 pesos o mas mababa sa isang taon. Ginagawang tax exempt o hindi napapatawan ng buwis. So, one example po natin sa simplified tax exemption is kung ikaw po ay may kabuuang kita na 200,000 pesos sa isang taon, hindi ka na daw po pagbabayaran ng income tax. Ngunit kung ang kita mo daw po ay lumampas sa 250,000 pesos, doon lamang papatawan ng buwis ang sobrang bahagi ng kita mo. Next is removal of health insurance premium reduction. The 2,400 deductible for health and hospitalization insurance premiums has been removed. So, sa lumang sistema daw po ng buwis, ang isang taxpayer daw po ay maaaring mag-claim ng 2,400 deduction mula sa kanyang taxable income para sa mga binabayarang premium ng health at hospitalization insurance. Ibig sabihin po, ang halaga na kanilang kita na papatawan ng buwis ay mababawasan ng 2,400 dahil sa deduction na ito. Kaya't mas mababa ang kanilang buwis na babayaran. So, ano nga ba ang naging epekto ng pag-aalis ng deduction? Sa kasalukuyang batas, tinanggal ang 2,400 deduction na ito kaya't hindi na maaaring bawasan ang taxable income sa pamamagitan ng pagbabayad ng health insurance premiums. Ang kita na papatawan ng buwis ay hindi na mababawasan dahil dito, kaya't maaaring mas mataas ang buwis na babayaran ng isang taxpayer. Example po, kung ang kita mo po ay 300,000 at dati ka nagbabayad ng health insurance premiums, maaari mo sanang mabawasan ng 2,400 ang taxable income mo, kaya't magiging 297,600 na lamang ito bago patawan ng buwis. Ngunit dahil tinanggal na ang 2,400 deductible, ang buong 300,000 ay papatawan ng buwis. Next is tax on lotto winnings and PCSO prizes. A 20% tax is applied to prizes or winnings above 10,000 pesos. Ibig sabihin, kapag ang halaga ng napanalunan mo sa loto o anumang premyo mula sa PCSO ay lumagpas sa 10,000 pesos, ang karagdagang halagang iyon ay papatawan ng buwis na 20% kung ang napanalunan mo ay sakto o mababa sa 10,000, walang buwis na ipapataw. Example is, kung ikaw daw po ay nanalo ng 50,000 pesos, ito daw po ay hahatiin sa dalawang bahagi, which is
ang 10,000 pesos ay exempted o hindi napapatawa ng buwis. And pag 40,000 pesos, ito daw po yung halaga na papatawa ng 20% ng buwis. Ang 20% daw po ng 40,000 ay 8,000. Kaya dito daw po ang kabuang buwis na babayaran. Matapos ang buwis, ang makukuha mo na lamang daw po ay 42,000 pesos. Next po is tax on pre-terminated long-term deposits. Increase to a fix of 20% rate from the previous 5 to 20% range. Kung meron kang long-term deposit at kailangan mong kunin ang iyong pera bago ang itinakdang panahon, papatawan ng kita mo mula rito ng 20% na buwis. Ang dating sistema ay nagbigay ng mas mababang buwis kung mas matagal ang itinagal ng deposito bago ito tinanggal. Ngunit ngayon ay flat na 20% ang ipapataw. Kung ang deposito mo ay tinago ng 5 taon at 1 araw o higit pa, ito ay mananatiling tax exempt. Ibig sabihin, walang buwis na babayaran sa interes o kita mula sa depositong ito. Kung mayroon kang long-term deposit na kumita ng interes na 10,000 pesos, ngunit ito ay kinuha mo bago ang 5 taon, 20% ng 10,000 pesos ay mapupunta sa buwis. Kaya ang kabuang buwis na babayaran ay 2,000 pesos. Matitirang makuha mo ay 8,000 pesos. Next is tax on interest income for foreign currency deposits. Increase from 7.5% to 15% on interest earned in Philippine banks. Kung ikaw ay may deposito sa isang bangko sa Pilipinas na nakadominate sa foreign currency, halimbawa US dollars, ang interest na kikitain mo mula sa isang perang ito ay papatawan ng mas mataas na buwis. Sa dating sistema, ang buwis ay 7.5% lamang. Ngunit sa ilalim ng bagong batas, ito ay itinaas na sa 15%. Kung mayroon kang foreign currency deposit na kumikita ng interest na 10,000 pesos, 15% ng 10,000 mo ay magiging buwis. Kaya ang kabuang buwis na babayaran mo ay 1,500. So matapos ibawas ang buwis, ang matitira mong interest ay 8,500. Next one is tax on stock transactions. Stocks not rated on PSE. Tax rate increase to 15% from 5 to 10%. Stock traded on PSE, tax rate increased to 0.6 of gross trade amount from 0.5%. So, sa dati po, ang mga stock na hindi nakalista o hindi tinitrade sa PSE ay may buwis na nasa pagitan ng 5% hanggang 10%. Depende sa ilang kondisyon o sa haba ng paghawak ng stock. Yun daw po ay itinaas na ito sa isang flat rate na 15%. Ibig sabihin, anumang kita mula sa pagbebenta ng mga stock na hindi nakalista o hindi na trade sa PSE ay papatawa ng 15% na buwis na mas mataas kumpara sa dating buwis. Ang layunin sa pagtaas na ito ay maaaring para mag-standardize ng buwis o para hikayatin ang pag-invest sa mga nakalistang stock. Next is documentary stamp tax, doubled from 1.50 to 3.0. Documentary stamp tax ay isa daw pong buwis na ipinapataw sa ilang dokumento tulad ng mga kasunduan sa pautang, mga titulo ng lupa at mga sertipiko ng stock. Sa kasong ito daw po ay ang DST ay binuble mula sa 1.50 patungo sa 3.0. Okay, pupunta tayo sa donor tax. Ang bagong sistema ng donor tax ay naglalayong pag-ibahin ang mga donasyon na lalampas sa 250,000. So, ang ibig sabihin, ang mga donasyon na hindi lalampas sa 250,000 ay except sa buwis. Ang mga donasyon na lalampas sa 250,000 ay may buwis na 6% sa naglalampasan na halaga nito. Ano nga ba ang pagbabago ng donation? Ang dating sistema ay may iba't ibang rate na 2.15% para sa mga kamag-anak at 30% para sa mga hindi kamag-anak. Ibig sabihin ngayon, ang lahat ng mga donasyon na lalampas sa 250,000 ay may iisang rate na 6%. Halimbawa, kung ang isang tao ay nag-donate ng 550,000, ang buwis
ay 50,000 and 6% ng 250,000 at 550,000 ng unang 250,000 ay except sa buwis. Ano nga ba ang kalagahan ng bagong sistema ng donasyon o tax? Ang bagong sistema ay naglalayong pag-ibayin ang mga donasyon, pagpapadali ng proseso ng mga pagbayad ng buwis, pagpapalakas ng transparency at accountability. At yun ang sa donor tax revision. Buwis sa ari-arian ng estate tax. Dumako naman tayo. Ang buwis sa ari-arian ay 6% sa halaga ng ari-arian na lalampas sa 5 million at ang mga ari-arian na 5 million o mas mababa ay except sa buwis. Ang mga bahay ng pamilya na 5 o 1 million o mas mababa ang halaga ay may buwis na 5%. Ang buwis sa paggamot ng kagandahan, cosmetic surgery tax. Ang lahat ng mga operasyon sa kagandahan, aesthetic procedures at body enhancement ay may buwis na 5%. Ibig sabihin, ang kahit anong uri ng surgery o pagpaganda ay may buwis na 5%. Tulad ng papatangos ng ilong or pagpapaganda. Huling araw ng pagsumit ng beer from Ang huling araw ng pagsumit ng quarter income tax returns ay ITR para sa unang quarter ay inililipat mula sa Abril hanggang Mayo 15 simula noong 2018. So, ano nga ba ang kalagahan ng mga ito? Ang mga bagong alituntunin ay naglalayong pag-ibahin ang buwis. Ang mga tax exceptions ay naglalayong tulungan ang mga mamahihirap na sektor. Ang mga deadline ay mahalaga upang maiwasan ang mga parusa. And thank you po.